Wala may tao. May buntag na itong tanan. Medyo igang bugnaw nga igang buntag. Kay alingiing ang buntag. So dalay ko ng Dios nga niana po kita karon dinhi. Madunggan na po nato ang choir niya. Nganta na po sila ang choir. Gikanta na mo sa per meeting. So nindot kayo ang ang Domingo nga every Sunday is anniversary. Kay puno-puno gyud ang simbahan. Amen. So dalay ko ng Dios sa settle na ta. Natay mga bagong ashirit diha. Okay, itong nasa gawas, sulod na ta. So we are about to start our worship service. Hangyon akong tanan sa pagtindog para sa atong pagsugod, atong sugdan sa pinagi sa pagampo. Our gracious and loving Father, we have now come before your presence. We recognize that apart from you, we can't do nothing. Amahan na mo nga langit nun, karong buntaga. Amo kang daigon. Pasalamatan sa tanan nga mga butang nga imong gihatag, gihimo. Nini nga naghinapos nga tuig 2025. Bisan pa man niya na Ginoo, ikaw among gisimba. O karon na amo kang again simbahon, pag-usap. Not only every Sunday, but every moment of our life, we can worship our true God. Ikaw ang Dios nga matinud-anon sa kadpakaniadto. The same God yesterday, today, and forevermore. And Father, as we commence our worship this morning, among hangyon ay mong balang Espiritu Santo, Ginoo, sa pag uban ka na mo karon, among ihiklin among mga huna-huna nga gawas nun, among huna-huna nga naa sa gawas, among kining sentro, among ipokus kini among mga kaugalingon diya sa imong presensya karon as we sing praises and worship songs before you. Father, I pray that you will continue to bless each and everyone, including our children, Lord, gagmay mga bata, that we can come to you in worship. Also our brothers and sister nasa online karon, Lord, we pray for each and everyone, Lord, not only watching but they are worshipers, and you are the only audience and no other. And Lord, as we continue, Lord, we would like to again glorify your name, expressing our gratitude to your Son Jesus Christ, who is the center of celebration for this month, Christmas time. That people, Bethel of Praise, will receive the gift, and that is our Lord Jesus Christ, the only gift, gasa nga dili makumparahan. You are the precious gift, Jesus, diya sa among kinabuhi, kini among pagampo. Ikaw Ginoo mag-bless Sister Jade as she led this worship service. In Jesus' name, Amen. Amen.
we start our worship, a quick reminder from Colossians chapter 3, verse 23, it says, "Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men." And so, as we worship Him this morning, as we do sa tanan na itong mga buluhaton for today, tomorrow, and for the rest of our lives, we will work heartily as we know nga ang atong ginaplease is ang atong buhi nga Dios, dili ang ubang tao. And so this morning, let's praise the Lord with gladness. Let's praise Him with a heart full of gratitude, that it is said in the book of Psalms 100, verses 1 to 5, it says, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, and His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Amen. Indeed, there is joy in the presence of our Lord. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Yes, indeed. Ang kinigtanan para lang yun sa itong buhay nga Diyos. Let's continue to praise our living God. Yes, Lord, salamat, salamat dahil ang iyong pagmamahal ay hindi nasusukat ng kahit kanino man o ng kahit ano man. Amen.
aking mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sugatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. salamat, salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Yes, Lord. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. salamat, salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Let's lift a clap of hands sa atong buhi nga Diyos. Amen. Yes, Lord, indeed. Handog mo ay kapayapaan sa amin, O God. Kagalakan. And Lord, tinood ang gingon sa kanta, O God. Ang imuhang gugma, walay makatupong, O Lord. Despite of our shortcomings, diha ka nimo, Lord. Despite sa among mga mabuhat, O God, nga dili makapahimaya sa imuhang pangalan. Lord, padayon ka nga nahimong faithful, nahimong maluluyon, o nahimong mahigugmaon sa imong mga kaanakan. Indeed, O God, di ka nagkulang sa aming mga buhay, O God. Always nag-overflow ang imuhang grace ug ang imuhang love sa kanunay. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. The song speaks it all, O God. Never gid ka nga nagkulang sa mga kinabuhi, O God. And indeed, Lord, you loved us right from the start. Gikan sa pagpanganak sa mua, O God. Hangtod karon, O God, you loved us. That's why, Lord, nararapat lang yun na purihin ka, O God. Wala na ilain pa, because Lord, you are the King of Kings and the Lord of Lords. And you are worthy to be praised. Wala na ilain pa. Hallelujah, Jesus.
Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan
Jesus, dakila ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory and honor, dominion and power belongs to you alone. In Jesus' name. Pastor Dan for our pastoral prayer. Yes, Lord, indeed, you are our great God, worthy of our praises and worship. Father, we come before you. We pray for our brother and sister who are now in bed. Dunay ubo, dunay sipon, kalintora. Pamilya ni May, Sami, mga bata, ubo, sipon. Amo mga kaigsunan nga wala karon dinhi. Brother Sho Villanueva, Lord, nanaa siya sa gipangbati sa lawas. Sis Daday, uban pa kanamo na dinhi, Lord. Doon ay mga karamdaman. Hindi namin alam, Panginoon, ano ang sitwasyon nila. But Lord, we come before you, asking you, Lord, to our brother and sister, including children, Lord. Hikapa, Ginoo, ang ilang mga lawas. Gikan sila mga ulo hangtod sa ilang mga lapalapa. Aron sila, Ginoo, makabalik sa paghalad sila mga kaugalingon, sa pagdala sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi diri sa imong iglesia, aron nga ikaw simbahon, ikaw daygon, ikaw pag-aampuan. Renew their strength, O God. Ligo na, Ginoo, ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa imong mga kanakan title of praise. Lord, daghan ang mga nagkalalain nga mga eksperyensa sa imong mga kanakan title of praise. Pan wala kami masayod, Ginoo, sa ang mga hinungdan. But we are not exempted, O God. We are all vulnerable with any kind of diseases that will arise in our place, in our society. Asa kami nagpuyo, Ginoo, dunay virus. And yet you are the Lord, our God, whom we put our trust unto you, Lord, that you can do it to preserve our bodies. Thank you, Jesus, for you are our God who is omnipotent, omnipresence. Lord, nasayod ka tanan sa tagsa-tagsa, and omniscient. You are the Alpha and Omega. Karon buntaga, Lord, gusto ka namo, Lord, nga simbahon. You are the King of Kings and the Lord of Lords. And we are the reason why we celebrate Christmas. Because you give your Son, Jesus Christ, for us. Matao diha sa gamay nga lungsod sa Bethlehem, aron iyang maekspensyahan ang kinabuhi nga tawhanon. Og diha sa iyang pagministeryo, daghan siya ang gipangayo nga mga sakit, daghan sa gihimo nga mga milagro. O gahangtod karon nasayod kami, Ginoo, ikaw maga-perform ni ani, maga-ayo ni ini. Doon na kami mga kaigsunan, doon ay mild stroke, Pastor Dakanay, and doon na may improvement, Ginoo, gaampo kami healing. Also to my father-in-law, Camilo Aguilar, Lord, mild stroke, usab siya. Nagampo kami, Ginoo, nga ikaw hatag kanyang kaayuhan, Lord, so that
he can continue to praise you, O God, of who you are sa ilang mga kinabuhi. Dili lang panahon nga maayong lawas, bisan anaa sa dili maayong lawas, padayon sila nga magadaig kanimo. O karong buntaga, Lord, as we continue in worship, we thank you, Lord, for all the members of Bethel of Praise who continue to serve you since the very beginning. And we are now in 36 years in existence. And yet, you are the God, the same yesterday. Wala pa kami luti. Nagrinta lang kami lingkuranan, nagkalalain nga mga lugar among yadtuan. Ug hangtod karon, Ginoo, matinud-anon gyapon ka, Lord. Imong gihatag kini nga lugar, El Rio. We also pray, Lord, that not only us, but our community, the people, the residents of El Rio Vista, gikan sa phase 1 hangtod diri sa phase 5, dili lang sila nakadungog apan sila, Ginoo, moduol diha sa Dios nga diin nahigugma kanila. Ginoo, nini kabuntagon gampo kami nga ikaw, Ginoo, padayon nga maglig-on sa among mga pagtuo. Padayon ka, Ginoo, nga magalig-on sa matag pamilya nga not only us, dili kami satisfied nga kami lang, but also our members of our family, anak, apo, bana, asawa, nga magkahiusa kami, Ginoo, di sa pagpangalagad nining panahon sa selebrasyon sa Pasko, nining bulan sa pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. Amo untang sa ulugon nga magkahiusa kami, Ginoo, diha sa among mga pagtuo, pagpangalagad diha kanimo. Ginoo, sa among pagpadayon karon, ikaw magapanalangin our speaker this morning. Kalalain man ang ihang mga ginaadtuan nga mga kasimbahanan, mga kapulisan, matinud-anon kini imong alagad, Ginoo, diha sa pagserbisyo. Ug karon kami andam napod nga maminaw sa mensahe nga iyang pagadalhon karon, Pastor Romy Robles, Lord. Dihugi siya sa imong balang espiritu. O kaming tanan nga magapaminaw, among ablihan ang among mga hunahuna kasing-kasing, o among pagadawaton ang tanan nga among madungog ug amo kini ikinabuhi. Apply na mo sa among mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi samtang kami magpaabot sa imong pagbalik. O kining tanan among mga pagdahig, mga pag-awit, mga pagpasalamat, we offer unto you, O God, in the name of Jesus, our Lord and Savior. Tanan mingon, amen. Amen, May. Magalingkod na ang tanan, and this time atong andamon atong matagos sa kahuna-huna og kasing-kasing, and let's lend our ears to hear the word of the Lord to be preached sa iyahang ubos nga lagad, Pastor Romy Robles. Kung na kami mga Biblia, I challenge you to open it with me in the Old Testament. Sorry katong nagagunit og New Testament, no? Natakaroon sa Old Testament. In the 9th chapter of the book of Isaiah, let's start from verses 6 down to 7. And to give honor and respect to the word of God, please rise for a while as I read the 9th chapter of the book of Isaiah, beginning from verses 6 down to 7. Okay, Isaiah chapter 9, verse 6. Okay, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. On the greatness of his government, in the peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish
this. May the Lord bless upon the reading of His word. Let us pray. Gracious Father, our awesome God, we have lots of limitations and shortcoming. And I know that many times we have been unfaithful to you, but thank you for remaining faithful and true to all of us. It is about to end the year, the last month of the year. Lord, I pray as we face another year of our spiritual journey here on earth, starting January 1st, Lord, I pray that would help us to make a covenant, a commitment to you, to be faithful, devoted, and committed to you no matter what. Though lots of struggles, circumstances, obstacles, and bad things will happen to us by the year 2026 because we are not exempted, but Lord, we are hold on to your promises. You promise not to leave us nor forsake us, and your promise never fail. Thank you, Lord. Bless your word as a message of encouragement, inspiration, rebuke, and correction for all of us. Bless your servant as your mouthpiece to deliver your message. And bless the congregation, the audience. Open their minds, their hearts, understanding, that you will be able to listen, understand, and apply the truth. Thank you, Father, for the things that you are going to do in our lives right now. At this very moment of time, we acknowledge your presence with us. As 2 or 3 gathered together, you are in the midst of us, so we are entrusting to you all these things. In Jesus' name, amen. Please be seated. Nakaibalo ko nga karong bulana, kasagaran jud, probably 99 to 100%, no? Ang ginawali sa mga pastor is all about the birth of the Lord Jesus Christ. It's all about Christmas. Pero it's sad to say, in reality of life, no? Sama to sa isa ka preacher nga nadunggan ako, ingon niya, nag-celebrate ang mga tao sa birthday sa usa ka na tao ka ng bulana, but the birthday celebrant is not around. Pwede, di ba? Pwede ta maglitson, maghudyaka, magkatawa, mukaon para sa birthday. Pero ang birthday celebrant himself or herself, wala. Unsa man ang klase sa celebration. Okay, celebration gyapon, pero for the sake of the birthday celebrant, wa siya nalipay. Wa ba siya na-appeal? Di ba? Pero most of the time, whether you like it or not, bato-bato sa langit ang tamaan, wag lang yung magalit, no? This is all the time happen to us. We celebrate Christmas, but Christ is not the center of celebration. Especially sa mga dili mga Kristohanon, no? We didn't even say happy birthday Jesus or thank you for nga ikaw na tao dito sa pasungan, dying on the cross of Calvary, died on the cross of Calvary, naghatag ka na mo og kaluwasan. Because the truth is, the true essence of Christmas is not the celebration. It's not the food, it's not the gift, it's not the Christmas tree, the lights, or the carols. It was all the promise of the Lord. O say promise sa Ginoo, I will give you a Savior. I will give you King. I will give you Deliverer. Why? Because from the very beginning of the world until the very end of the world, nakasayod ang Ginoong God nga the main problem of human being is sin. Ang sala. So the reason why Jesus Christ was born in a manger, dili tungod kay mag-celebrate ta og iyang pagkatao in a joyful and joyous way. The reason of Jesus Christ why He was born in a manger, ang pinaka-main purpose is because the world is going to hell. We are about to be condemned by God. Kung atong basahon ng Genesis chapter 1 verse 26, very contrary to what happening in our world right now. O sa isulti diha? Genesis 1:26, let us make man in our own image, patterned after our own likeness. So if you try to think about Genesis 1:26, what God created was a perfect human being. Perfecto, walay sala. Walay kamatayon. Dili mo ato sa impyerno.
Dili kinahanglan luwason, matarong, righteous, balaan, in short, perpekto. Pero what is the reason behind why the Lord Jesus Christ was born in a manger? Why we are celebrating Christmas? Ang pinakarason nga nung natao si Kristo dito sa pasungan, kay siya ang gihatag nga saad kanato sa gibuhat nga kalapasan ni Adan ug ni Eva sa paraiso. Amo niyang pinakapait usahay nga kalaban nato ang atong ginatawag nato nga freedom. Freedom of speech. Tungod sa freedom of speech, pataka na lang. No? Freedom na to do everything. But it's sad to say that not all things are beneficial to us. Although we're allowed to do anything, but not all things are beneficial to us. So tungod aning freedom, nagihatag ni God sa kay Adam and kay Eve, they are free to eat anything. They were free to do anything. Even though there was a big and a great warning God has given to them, do not eat nor touch the fruit of good and evil or else you will die. You know, the devil is so smart. Ano kay siya kanang wise? Wiser than what we think. Kay balos siya na, no? Pero kay balusod siya, nga ang Ginoo na ay plano sa kinabuhi sa tao. O sa mga plano sa Diyos. What God said to Adam and Eve, eat, live, that's it. Dili. O sa isulti sa Diyos, go and multiply. Go and replenish the earth. Punan ninyo ang kalibutan sa inyong mga kaliwat nga matarong ug balaan nga ang Diyos iyang gipakamatyan. No? Punan ninyo ang Diyos, ang kalibutan sa inyong mga kaliwat. Ingon ni God sa kay Adam and Eve. Pero along the way of fulfillment, the promise of God, the word of God, giwarningan sila sa Ginoo. Kaya ingon niya, diri sa Garden of Eden ay usa diri. Kung saan pa, mao niyang pinaka-delikado. You can eat and you can touch anything except this one. So, kabalo si Adan o si Eva, nga mao na siyang problema, pero kaya ang demonyo, wais kayo. Yung na, tuo mo ka na, nga kung kauno ninyo, tandugo ninyo, mamatay mo. Dili, oy! Kabalo ang demonyo, ang sulti sa Ginoo, go and replenish the earth. Go and multiply. So, kung mamatay man sila, dili diha dayon. Kay kung diha dayon sa may tabo, di matuman. Walay mo kuyanap mo makaliwatan sa kalibutan. So that's it. So Satan is tricky. Yung that is not true. It's a lie. God knew that once you eat or touch, you will become like Him. Smart, knowing what is good and what is evil. Then you will become like Him. So human as we are, no? Kay grabe kayo ka-curious ang tao tungod sa freedom nato. No, kunaw na si Eva, nindot no, nga mahimong sama sa Diyos. Knowing what is good and what is right. So in short, she was tempted by the devil. That's the beginning of sin. So when she touched and ate, the relationship was broken. The covenant of God was destroyed. They were covered with the presence, righteousness of God, but they were all gone. For all have sinned and fall short of the glory of God. Genesis 1:1. Tama? Tama, mali? Kisa na kami-memorize na for all have sinned and come short of the glory of God. Asa na siya makita? Romans 3:23. Don't be deceived. Kinahanglan, memorize ang gina nato. Then, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Pero, ang nakalindot sa katapusan niya, but, okay, though there is death, there was punishment, consequence of what they did, pero God has made a promise. But, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Imagine it is not an obligation of God to save us, but it is a gift that the Lord has given to us. It
it is not God's obligation, for God is obligated of the world, for God is responsible of the world that He gave His only begotten Son. No! We are not obligation of God. Dili ang Ginoo responsable ka nato, but because of that great love, ngang tao di gusto sa Ginoo malaglag tanan sa impyerno, gihatag na iya ang pinakadako nga gugma, pinakadako nga gasa nga mao ang iyang anak nga natawo dito sa pasungan. For the purpose of what? Giving us a chance, a privilege, no, a time again to be restored by God and to be saved again and enjoy the kingdom of God, for which the purpose of God, mauna siya ang gibuhat niya ang tao, nga mag-enjoy siyang presensya. So mauna siya, tungod sa gasa sa Diyos. Og tungod diyan nabuk na ang Old Testament, nga ang mga tao gitaganog balaod, nga unta mauni mauna, wa man sila nakaperpekto, kay nanikas na magyud ang mga tao, no? Ingon sa Ginoo, for the forgiveness of your sin, for me to be happy, I need an offering, a sacrifice. Firstborn animal, the fatted animal, the best animal. Pero ang mga tao kay animal man gyud tikasan. So sa nahitabo, gihatag na sa Ginoo, mapayat na, dili na firstborn, say kimpang na, say may mga butana. God was so angry with them. Pasalamat na tano, kay dili na ta kapareho ng panahon ni Noah nga gibaha. No, giluno pang tibo kalibutan tungod kay nasuko ang Ginoo sa kadautan sa tao. Pero during sa time nga ang Ginoo naghatag og balaod, napulaan sa balaod, ingon sa Ginoo, I need a human blood, a human flesh, which is perfect and upright in my sight. That's the reason why Jesus Christ was born in a manger. Nagpakatao sa pasungan, nahimong tao para mahimutang mga anak sa Diyos pagbalik. What is the purpose? To restore our relationship with God. Look, basahin ninyo pag-ayo, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So ang pinaka-key diri nga kinalan mo tuula ka kay Jesus ug imo siyang dawaton isip Ginoo manluluwas para ma-restore ang imong relasyon sa Dios. So in other words, kung dili ka di ay maborn again, sama sa gisulti na kay Nicodemo sa John 3:3, kung ikaw nag-change lang imong relihiyon, nag-change ka lang sa imong pagtulunan, nag-change ka lang sa imong prinsipyo, sa imong kinaiya, sa imong pamatasan, without experiencing being born again in the Spirit, di ka malangit. Kaya nga naman, nga nung kinala mabuhi pagbalik, usay buti pasabatan ng born again gani, na tao pag-usab. Nga nung kinala na usabon kay, namatay. So, dili siya physical, kay wala pa man ta namatay. Ug ang atong physical mamatay, dili na siya buhion pagbalik, but rather i-change into incorruptible body para makasulod sa langit. Pero, kining atong kinabuhi, kinahanglan ma-restore ang atong spiritual nga relationship diya sa Ginoo. Mao siyang hinungdan, God made a promise. Then, the good news for us today, kay dili na naghatag ang Ginoo promise. The promise fulfilled. That tuman. Wow. Pag kanindot, kita ra ba di tumutuman sa atong mga saad? Magbuhat ang New Year's resolution sa January 1st. Lord, gusto na gid ko magbago. Isa ka bulan lang, 2 ka bulan, wala balik ra gyapon sa dati. Di na ako magkaulit sunog humba. Ay, sa kabulan lang, lami ra gyapon. Kaya nga naman, taas kaya akong maintenance, 100. So, ang sulta na basa akong mga membro nga doktor, ang pag-inom og tambal, 50% lang ang iyang tunawon nga kolesterol. Pero ang exercise, 100%. Pagkatapulan na ba yun sa Pinoy, mo exercise. Kusog mo supak sa sulti sa doktor o sa sulti sa Diyos, tapulan kaayo mag-exercise. Ang exercise ang pinaka-the best sa kinabuhi sa tao, biskan no saan yung kayo naman, that is burning cholesterol and sugar. Kaya ang sugar magod sa atong lawas, ang ina-intake na to, dili siya matunaw kung kita mo inom og daghang tubig, dili madala. Biskan no saan mo kainom isa ka drum, di gyud. Makapagawas ka sa sugar sa imong lawas, pinaagi sa pagampo, pwede sa exercise sa singot.
ipagawas ang imong sugar. Pero kung mag-inom ka sa kabaso nga coke, inom ka sa katadyaw nga tubig, mawag sugar, dili. Mugawas ang sugar, pinaagi sa singot, dili sa tubig. Kaya nga naman, mupabili man na dito, dili man na siya madala sa tubig, i-wash out, dili, unless ang acid. No? Ang sugar, mag-penetrate mo sa imong mga veins. Kuyaw kayo na sila ang sugar. Tapos mag-create of complication. Kung wala kay high blood, ma-high blood ka. Kung di ka sa puton, mahimo kang sa puton. Complication na i-create niya ang diabetes, dili makapatay. Pero ang complication ngayang buhaton sa imong lawas amoy mo patay kanimo. Okay? Ano ba yung diabetes? Nagiputlan sa tiil o kamot? Buhi gyapon na. Pero ang complication na gihatag sa diabetes, mao ng cardiac arrest o kaya sana ka ng aneurysm, mao na siyang resulta. So, mao nang hinungdan, God made a promise. So, long before there were Christmas trees, lights, or carols, there was a promise and the darkness of human sin and sorrow. No? Sa kangit-ngit, sa sala, sa tao, sa kadautan, sa kinabuhi sa tao, God gave the promise to His people. God gave His people a word of hope. For unto us a child is born, unto us a son is given. Okay? Mo siyang pinaka-the best, no? Gihatag sa Ginoong yang promise. Christmas is not just a beautiful story, a joyous celebration, hudyaka sa mga katawhan, hatag og regalo, dili. Christmas is the evidence that God made a promise for us and that promise was fulfilled. Natuman ang saad sa Diyos nga iyatang luwason pinaagi siyang anak nga magpakataw dito sa pasungan. Mo na panaghimo kag promise sa Ginoo tumana or else silutan ka. Daghan ba kanato nagabuhat og New Year's resolution? Daghan no? Pero I challenge you starting January 1st which is 12:01 right after New Year's celebration, pag 12:01 January 1st naman na siya. Ayaw pagkabit para ka mo taas. Ayaw pagbutaw ng pitaka o kaya mga bugas niya para mo dagan, madato ka dili. I challenge you, mo ni buhata. Mark my word, pag ibuhato ni mo na kinasing-kasing o buhato ni mo, I can guarantee you, you will be a different person by the year 2026. Maingon ang mga tao, kana nga pagka-Kristohanon ang gusto na ko sundugon. Dili pareho kaniya, badlungon siya. Nga naman, ang challenge ko kanimo mo ni 12:01 December 31st. Pag January 1st 12:01 na ayo lata nang mag-abot pagtaas ng oras 12:01 bantay gid mong relo. Pag sulti Happy New Year pag gumana na luhod. Hilak gaksa si Lord, make a covenant, Lord. Make a commitment. Starting today, I will read and meditate the Bible, live with the Bible, walk with the Bible, follow you with my Bible, and everything is under control because of your Bible. I challenge you nga mangin adik ka. Dili ka adik sa droga ha. Mangin adik ka sa Biblia. Kung mangin adik ka sa Biblia, pagbasa sa Biblia sa matag adlaw nga tanan, makaingon ang tao sa imong palibot nga makaingon. Kana nga Kristohanon ang atong gikinahanglan diri sa kalibutan sa pag-overcome sa tanang mga kangit-ngitan. Mahimo kang different person. Pasensya, pailob, gugma, makamatarong, pagkabuutan na tanan. Kaya naman, as I sulti sa atong Filipino proverbs, tell me who are your friends are and I will tell you who you are. So the more you spend time with God, the more you spend time with the Word of God, the more you communicate with the Lord, the more you meditate the Word, what will happen to you? You will become like God. Magchismes, wakoy pake. God is not pleased. Then, at the same time, tama itong gisulti ni Kenneth Copeland, Satan hates a singing Christian. Mahimo kang malipayon sa tanang panahon. Maay ng puon o mapasalamaton. Kaya nga naman, sa giwalin ako last time na sa November, Thanksgiving is a lifestyle. Dili lang November or dili lang December ang Thanksgiving once a year. That's stupid. No? Kung once a year lang ka magpasalamat sa Ginoo, stupido ang klase pagka-Kristohanon. December ka lang magpasalamat, November ka lang magpasalamat, the rest of the month, wakay pasalamat, bagaan ni mugnaong, oy.
Daghan na ba kay kagipangayo, di ka balang pasalamat. Pero kabalo ko, walay naa diri sa to. Kitang tanan mapasalamatan. Amen? Pero kung may naa nga, November lang magpasalamat o kaya December lang, baga kay kagnaong. Kaya nga naman, perting daganan ni mong dawat sa Ginoo. Pagmata ni mo sa buntag, ang imong kagwapuhan, maintain. Ang imong pagka-cute, maintain. Ang imong pagginhawa, maintain. Maayo paglawas, wala ka na heart attack. Di ka magpasalamat, baga kay kagnaong. Amen? So mo na siya, thanksgiving is a lifestyle. Daily, yearly. Kaya kung yearly, bagaag yun, nimog na. Na pa yearly din magpasalamat, pero sa matagadlaw, wag yun, no? Kaya naman, pasalamat ta sa matagadlaw nga tanan because God is good all the time. No matter what, negative or positive, in spite or despite that will happen in life, God is good. Look at this. The promise declared in Isaiah chapter 9 verse 6, God gave this promise through Isaiah about 700 years before Christ was born. People waited generation after generation wondering if it would ever come to pass. But the promise of the Lord in a manger was fulfilled. Jesus Christ was born. So sa atong buhaton during Christmas season, dili ta manghatag og regalo para ma-enjoy na to ang Christmas. Huna-una to ang naghatag og regalo. Lord, salamat nga ikaw nagpakatawo para luwason ko nimo. Mao na purpose. Dili ang Ginoo napakatawo para madaghan kag regalo, madaghan kag bahante, madaghan kag kwarta. What is the main reason why Jesus Christ was born in a manger? To save you. Kay kung dili siya magpakatao, dili siya muantos, wa kay kaluwasan diri sa kalibutan, padulong ka sa impyerno ug sa kalaglagan. Mo na siyang kamatuoran nga dili nimo dapat hikalimtan. Nagpakatao ang Ginoo para pagluwas kanimo. Angay ba ka magpasalamat nga ikaw moadto sa langit? Malipayon ba ka? Kay kung di ka malipayon, maadto ka sa impyerno, congratulations para kayo. Kay gusto nimo kalayo, di ka gusto langit. No? Pero walay tao nga gusto kalayo, gusto tanan langit. Pero ang pamatasan o kinaiya, dili tagalangit. Wow, mo na ginaingon niya, Kristohanon man? Unta. Pero kung magbasag Biblia, January 1st, 1201, muluhod, Lord, magbasa ko Biblia, mag-meditate ko Biblia, mag-study na ko Biblia, mag-ampun o kanunay, Lord. Wow, kanang Kristohanon ang atong gikinahanglan diri sa ibabaw sa kalibutan para ang kalinaw o kapayapaan atong matagamtaman. Amen? Pero kung di gani, Kristohanon man, unta awa, badlungon. Katuwa, no? The promise of the person of the promise. Kisay person of the promise? Jesus Himself. Imagine ka na, to fulfill the promise of God para sa iyang kinabuhi, nakita sa Ginoo ba kay siya gamhan naman sa dili man gud tawo ang Ginoo, no? Tao siya pero Diyos. Nakita niya panghitabo siyang kinabuhi ba? Na imagine niya nga sa iyang sitwasyon karon nasa isanina, no? Naasa sa idalom sa kahoy o naaba sa shade, nagakaon siya. Gina-imagine ba nga, ang isa ka tao, daghang kayog samad sa ulo, sa lawas, walay sanina, nakabahag, ibutang ni mo under the sun niya, pertigong inita, gina-imagine siya, oh, sakit kayo, pait kayo. Nya katong, kitaan mo katong sa Passion of the Christ, sa giana ganitong hook, nisangit sa lim sa pagana, langkat, nya, paglansang na ba kay Jesus Christ sa cross, iyang eyeball, ang iyang diri niya ma-expose, mga samad niya sa lawas, grabe niyang diri niya nagatuluragay dugo kay gibutang sa tunoko ni korona, nadagang kay siya mga samad, ibutang ni mo siya under the sun niya, gilansang pag sa cross niya, diri na ba diri sa pamha, diri na ba siya gilansangan sa pulso? Lalim ba? May payita de Father, oy ba na akong magihan niya, di ra ba ko Diyos, tao ra ba ako ilansang, kaya ang Diyos di magud malansang, di ba? Di magunitan. Tao ra ba giko niya, pertig yung paita. But for the very first time sa iyang kinabuhi as human, as a flesh, nag-ampo siya nga very sincere in the sight of God. Ngang iyang
singot murag drops of blood, dili lang kaisa, dili lang kaduha, kung dili katulo. Pero as an obedient God and Son of God, at the end of his prayer, may yung nagano, pero dila akong kabubuton na may matuman. Father, imuharag yapon. Yung sisot sa God the Father, nak, naluoy ko kanimo. Pero yung paitay lansang ka dito sa ibabaw sa krus bang, nga wala kay sanina, daghang kay samad, dili na kung dayonon. Kung wagi dayon sa Ginoo, kitang tanan mainpierno. Asay pilion mo. Ilansang si Jesus Christ, ubuy na lang. Wa kay choice. Pasalamat ka nga dili ikaw, kung dili ang Ginoo. So muna, Father, possible take this cup of suffering away from me. 3 times. Kaya nga naman, he saw what will happen to him in the future, the suffering, grabe ang pain, grabe ang kainit, grabe ang kauhaw, pagkagrabe yun. That's what he did to save you. Sa may mong gibalos, sige po asa, walay basa-basag Biblia, sige pabadlong, Kristohanong badlongon, di ka balong mag-ampo, sige tanawag mali, di ka balong pasalamat sa Ginoo pagkabaga nimo. Ang unsa man natong dapat reaksyon sa gibuhat sa Dios dito sa ibabaw sa cross, magkinabuhing matarong sundon ang iyang kabubuton, magkinabuhing balaan sa ibabaw sa kalibutan, kay mao ka na ang iyang gikinahanglan. Anak ka ba? Amen ba? I hope and pray nga dili ka lang maminaw kung di mo kinang ikinabuhi. Imagine ka na, gihatag siya nga titulo, a wonderful counselor, a mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. This is the promise of the Lord that happened. It was fulfilled. The last, the third, the power of the promise. Mao niyang promise sa Ginoo nga powerful kayo, di sama sa tuwa mahimutag covenant. No? Ingon sa Ginoo, the promise fulfilled, no? The power of the promise, His kingdom will have no end. Everlasting life will be received through Jesus Christ on the cross of Calvary. Jesus and God sealed this promise. Once you believe, once you receive the Lord Jesus Christ, everlasting life is yours. No regret, no surrender, till the end, magkinabuhi kang walay katapusan dito sa kalangitan, biskan unsa pa mahitabo, samtang buhi ka sa kalibutan, walay makapugong kanimo, moadto dito sa Ginoo, kay iya kang gipakamatyan, gihatagan og saad nga walay katapusan. Nindot ba? Amen ba? Murag wat mo naripay. Nindot pa nga gisaad sa Ginoo nga iya kang pakamatyan, iya kang buhian, iya kang luwason. Grabe kayo, di ba? So the power of promise. Ang promise sa Ginoo nga never change, no end, walay katapusan, no matter what. No one can take you away, no one can snatch your life. Your life is everlasting. That is the message of Christmas. Dili ta misgot about pagkaon, mga regalo 13th month. Kay biskan unsaon kadaghang regalo, kadaghang 13th month kun ang Ginoo malipay kanimo sa matag Disyembre kay wala nimo gi-celebrate iyang pagpakataw, pagpakamatay sa cross. Wa kay nahot pagdabot sa January. Kinahanglan lipayon nimong Ginoo month of December. Pagpasalamat Lord, salamat ikaw na tao, ikaw na pakamatay sa cross, sa pagluwas kanako. May kwarta man wala, may 13th month wala, Lord, I am so blessed and blessed because you saved me, you gave your life for me. Amen. And that is the reason of celebration, no other than. Mo na siyang kamatuoran, no? So ang Christmas reminds us that God's promises never fail. The birth of Christ proved His word, His promise is true. His kingdom will not end. Your life is everlasting and you will go to heaven. Amen. Pagkanindot palandungon ang mga Kristohanon kung magkinabuhing matarong sa kalibutan uban ang Ginoo nga nagpatay og naglalang. Pero lisod kay ko ang mga silingan kanunay masulti. Kristohano na, Kristohano manunta. Pagkasakit no. Ya Disyembre pa gyud mag-celebrate sa Kristohano. Kristohano sila nag-celebrate to Christmas. Kuya wa ilang celebration oy.
nangahubog man, na malikas man, nagsinumbaganan niya, mga Baptist, Southern pag yun. Pagkaulaw, walay Ginoo sa selebrasyon, dili maayo nga okasyon. Di ba? So dapat pag-abot sa Christmas, happy birthday Lord Jesus, thank you so much nga ikaw na tao sa pasungan, nagpakamatay sa cross, sa pagluwas ka na ako, kaya ako muadto sa kalangitan, uban sa Ginoo nga ako iyang gipakamatyan. Pero kung magsulti ang mga silingan, selebrasyon nga walay Ginoo, Kristohan naman unta. No? So sa katapusan, so if God fulfilled His greatest promise, the coming of the Savior, He will surely fulfill His promises to you, to bless you wherever you go as you remain faithful and true. Are you faithful and true? Usahay. It depends. Dili mao. So God will fulfill His promise to you if you remain faithful and true. Thanksgiving is not yearly but a lifestyle. Are you thankful? Are you grateful? Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Thank you, Lord, for the message. Thank you for reminding us and correcting us. Glory and honor belong to you. In Jesus' name, amen. Amen. Amen ba? Amen. Marag takilid ang bangka, no. Gamay lang kuan, gamay pasahero diri. Okay, sa tong kuan at atong i-rewind tong mensahe. Sang title gani? Sa gani title? The Promise Fulfilled. So ang isaad natuman niya dunay tulo. Promise declared, the person of the promise and the power of the promise. So, itong inumduman ng tulo kapi. Kung ang gobyerno na ay purpose, kung ang gobyerno doon ay purpose, ang Kristuhan doon ay 3 piece. Promise declared, no? And the person of the promise, kinsa man ang person of the promise? Kinsa man ang power of the promise? Okay, karon atong sa ulugon ang i-promise sa ato. Last kini atong last nga Lord's Supper. Dunay 12 ka bulan sa katuig. Dunay 12 ka bulan. But kung present ba tatanan ni ani? So minaota nga naata ni ani, ug ato ni nahinumduman kanunay ang mga pagpahinumdom tungod sa ulog sa Balang Paniapon. Ang Balang Paniapon mo na siyang ikaduha ordinansa. Duha ka ordinansa. Unsang una, bautismo, kaduha ang Lord's Supper o pag-obserbar nato sa Balang Panihapon. So dili pa pwede mauna ang Lord's Supper, una ang bautismo. So mauna gyud una ang bautismo. Mauna kanunay kung nakita sa uban nga mga kasimbahanan, matunog nga dunay Lord's Supper, ginapahinumduman gyud nga katula mga baptized believer and katong mga Kristohanon nga pasidungog sa Dios. No, matud pa sa unang Korinto 11 magsugod sa 17 hangtod 30, but we'll focus on the verses there is a 29. Ingon ninhi, before you eat of the bread and drink of the cup, you should examine your own attitude. Sa kini nga hubad nga Bible, attitude giingon diri. 1 Corinthians chapter 11 verse sa kong ibasa 28. So sa 28 diha sa NIV
Sa iyo niya, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. You should examine your own attitude. Ingon diri. Verse 29, if you eat and drink without paying attention to those who are the Lord's body, your eating and drinking will cause you to be judged guilty. 30, that is why many among you, many in your group are sick and weak, and many have died. So, delikado ng igsoon. So, without examining, dili ni pwede nga ani lang sa eskwelahan usay maguna-una ako pagkaluoy. Ngano man ang mga bata nagkalawat, wala kasabot silang kalawat. Maingon dito, lawas ni Kristo. Maguna-una sila nga ang ilang gi-take nila lawas ni Kristo. Literal pagsabot. Kanang nakita nato diya nga mga elemento, the bread and the wine, mga simbolo lamang kana siya, simbolo sa lawas ni Kristo. Ug dugo ni Kristo nga iyang giula para sa imong sala, akong sala, ato tanang sala. So that dili kitang ilansang sa krus kun dili si Kristo nga nag-antos, no? Kanang ingon niya lamb. Kanang unsa man ang lamb sa Bisaya? Kanang karnero. Ang karnero sa unang panahon mao na asiyang ginahalad. Maghalad sila aron mapasaylo lang mga sala, maghalad sila og mga karnero, dalon nila ito sa halaran, niya pilion nila tong pinakatambok, pinakabata, pinakatambok, magilang dalon sa halaran, mo na ilang ihalad aron nga masimhot sa Dios ang ilang halad. Mao kana ang lamb. But the lamb that the Bible tells us represent Jesus himself. Siya ang lamb, siya ang karnero. Siya ang gi-offer para kanimo, para kanato. Para kanatong tanan. Aron nga kitang tanan. Dili na nga kita ang ilansang kundi human na. It is finished. Christ died on the cross for you and for me. Once. Kausa lang, dili pwede nga kada adlaw na to ilansang si Kristo. Kaya human na siya nagpalansang. And daghan sa mga Kristohanon wala nasabtan. Daghan gyapon sa mga Kristohanon nga backslide. Namiya na gyud sa pagpangalagad. Magkita na mi sa dalan, sa sakyanan, sa syudad. Kumusta nimo, kumusta ang pagpangalagad? Kumusta naman imong first love? Nakalimot na ka? Kung doon na kay nasiluan nga tao diya sa sulod sa panimalay sa iglesia, buot pasabot, dili ka tinuod, dili ka genuine nga Kristohanon. Kaya nga naman, nitanaw ka ang tao. Unya imong gitanaw yung daotang nga binuhatan. Unya napandol ka. Unya nibiya ka. Kisan sala na. Dili na sala atong tao nga mo napandulan. Sala na nimo kay ngano nitanaw kag tao. That is why every Sunday after Sunday, preacher always reminded us that we will not focus our eyes on our brother and sister, but focus our eyes on Jesus. Di ka mapandol. Nga naman, imong gitanaw si Jesus. Kung wala ka nagunit kay Jesus, si Jesus nagunit kanimo. And once Jesus is handling you, dili ka mapakyas. And nobody can snatch you. Walay makaagaw kanimo gikan sa mga kamot sa Dios. Kita magunit, may posibilidad makabuhi ta, hulog ta. Pero kay si Jesus, atong gisalig tanan na atong kinabuhi. Muna ingon dinhi, examine yourself. Examina yung maayo mo kaugalingon. Kung doon na kay nasiluan, o doon na istorya nimo, sorry kayo. I am not perfect man. I am not a perfect person. Sorry. For this celebration of tawag nato nga Lord's Supper, ato ipakita ang
atong pagka anak sa Ginoo ngadto sa atong isig ka tawo. Ngano man kini ang perpekto nga panahon nga mangayo ta og sorry sa atong Ginoo. Mo na ingon nga examine dili ta worthy mo kuan ani limang ka kumasaw nato dinhi. If you take this, take the bread and drink the cup in an unworthy manner, unsay may tabo? Unsay may tabo kanimo? Unsay may tabo ka nato kung dili nato ni seryosohon? Mao bitaw ingon niya, you should examine your own attitude. Kita dili ta perfecto gyud. Nagyud tay mga kanang mga kalahian nga mga lain ba ang mga kinaiya ba. Pero kaniadto ikumpara karon nga na Kristiyano na ka, doon na nagyug kalainan. Siguro sa wala pa ka na Kristiyano, sige kag pamisti, sige kag panungo, dili maayo ang imong madungog sa imuhang kuan, imong isig ka tao. Mga bata, gina-rebuke na ako mga bata. So sir, kuan magud yawa magud ang sulti sa kuha. Ug sige pang yawa ba? Ako gina-rebuke, ginatudloan ako mga estudyante nga do not say that word because that is the name of the devil. Imo siyang kanunay gitawag, imo siyang giampuan. Napo ko'y kauban nga kuan, teacher pod, ingon siya, iya pong ginasulti, magkamali siya, Jesus. Maniyang expression. May na lang na, no? May na lang na nga kanang miyong ka, Jesus. Imong gi-recognize, Jesus, Lord, kamali ko. Sorry, marang express kag sorry. Attitude. You eat, drink without paying attention to those who are the Lord's body. You are eating and drinking will cause you to be judged guilty. So mga igsoon nining kabuntagon, dili na nako tason. Kung andam na tang mga igsory sa Ginoo, I'd like you to bow down your heads and let us pray. Confess your sins before Him. Ngay tagpasayo mato kaniya. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa imong paghatag ka namong kapasayloan sa tanan namo nga mga dili angayan. Ug karon andam kami Ginoo mo partake nining mga elements nga nasa mga tubangan. Ang lawas, ang tinapay nga nagsimbolo sa imong lawas sa among Ginoong Jesucristo nga gihalad sakripisyo sa pagpalansang sa ibabaw sa krus. O kining bino nga nagsimbolo sa imong dugo, kini nagahugas, nagalimpyo sa maitong mahugaw nga mga sala. Daghang salamat Ginoo sa among pagsaulog karon. Kini ang katapusan nga tuig o katapusan nga Lord's Supper nining bulan sa tuig 2025. Among hinumduman kanunay Ginoo ang imong gihimo diha sa babaw sa krus. Kung tabangi kami Ginoo nga magpabilin kami nga lig-on sa among mga pagtuo. Ang balang Espiritu Santo kanunay mo giya diyan sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Magdaghang salamat Ginoo sa mga pulong nga among madungog sa mga mensahero aron pagbadlong kanamo. Aron ang among dalan nga agian mahimong tulid. Dili kami magliko-liko. Dili tulid tungod kay ang among goal makaabot kami diya sa finishing line. Mao si Jesus. Thank you Lord as we continue to our celebration of this Lord's Supper. The table being prepared for us, Lord. Bless the people. Bless ang matag sa Ginoo. Sa matag ambit na mo nini nga
nga mga elemento Ginoo among gi-proclaim, among gi-declare, among gipahibalo ngadto sa tanan nga mga katawhan kung kinsa kining the new covenant, the new agreement mao kini si Jesus. Kini among pag-ampo sa pangalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Tanan magaingon amen. Imo ato ta sa pag-awit sa mga lawiton. Prepare worthy is the lamb. Requesting the leaders to please assist me in distributing the bread and the wine. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. I request the congregation to please come. Thank you for the cross. Cross, Lord. Thank you for Thank the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
The teaching I gave you is the same that I received from the Lord on the night when the Lord Jesus was betrayed. He took bread and gave thanks for it. Then he divided the bread and said, "This is my body. It is for you. Eat this to remember me." Atong dunganan nga tanan. In the same way, after they had eaten, Jesus took the cup of the wine and said, "This wine represents the new agreement that God makes with His people, which begins with my blood sacrifice. When you drink this, do it in remembrance of me." Atong dunganan nga tanan. Daghang salamat Ginoo nini nga panahon sa pag-obserba sa balang panihapon. Nga ikaw nagatudlo kanamo nini nga ordinansa nga amo kini pagabuhaton aron sa pagpahinomdom kanimo. Daghang salamat Ginoo sa tanan nga imong mga kanakan. Padayon kami nga maga-declare, magasulti, magasangyaw, ngadto sa among mga loved ones nga wala pa naluwas, o ngadto sa mga silingan kauban sa trabaho. Nga ikaw ang Dios nga nahigugma kanamo. Na mao si Ginoong Jesucristo nagpalansang sa ibabaw sa krus. Aron ang tanan namo nga mga kasalanan pagaluwason. O Ginoo nini nga kabuntagon nagaampo kami nga ikaw Ginoo padayon nga magauban sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Uban namo mga anak, mga apo. Nga kami pabilin nga maligdong, ligon, nga mga Kristohanon diya sa among pamilya, diri sa among iglesia, Bethel of Praise, o diya sa among komunidad, diin kami nagapuyo. Makita, ikaw diya sa among makinabuhi. That you, Jesus, will continue to reflect in every believer sa among pagpadayon, sa among pagkinabuhi ning kalibutan na. Ikaw Ginoo ang mahimaya. Kining tanan among gipangayo uban ang dakong pagpasalamat. We ask all these things in the precious name of Jesus, our Lord and Savior. Tanan may gaingon. Amen. 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 So this time, we know nga kita nga mga Kristohanon, we practice tithes and offering not because it is an obligation, but because it is an act of worship. No, giving is acknowledging that the Lord is our provider and siya ang nag-bless sa tuwa. And the Lord is not impressed about or kung unsa ang amount sa imong gihatag, but the heart behind the gift nga imong gihatag. And so this time, as we cheerfully give our tithes and offering, let's hear a beautiful song from a beautiful girl, si Baby Luna. Asa siya dapit? Yay! Dito ka sa middle. Sa middle ka. Diri lang ha? Nagyan siya. Gunita na naman.
I'll sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, just to praise it. I was lost and darkness when you pulled me up. I will sing forever of your love. Come down. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, just to praise it. I was lost and darkness when you pulled me up. I will sing forever of your love. Come down. Oh, 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 oh. I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. My God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus, rescue me. Jesus, Jesus, rescue me. I'll sing forever of your love. Come down with my hands to heaven, just to praise it. I'll song and heart is wonderful. I'll sing forever of your love. Come down. Oh, 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 oh. Was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. My God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus, rescue me. Jesus, Jesus, rescue me. I'll sing forever of your love. Come down in my hands to heaven, just to praise it. I was lost and darkness when you pulled me up. I will sing forever of your love. Come down. Sing forever of your love. Come down. I'll sing forever of your love. Come down. Oh, 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 Thank you so much. Amen. Praise God. Father God, thank you, Lord, for how you have blessed each and every one of us today, O God. Even for your message, for your word, O Lord. Even, Lord, for blessing the works of our hands. Lord, today we lift up to you, Lord, these tithes and offering in front of us. Pray, O God, that we may continue to bless it, O Lord, that may it give glory and honor to your name, Lord God, for the expansion of your kingdom, for your ministry, O Lord. That more people be saved, O Lord, and may this treasure be used, Lord God, in accordance to your will. And all this in Jesus' name we pray. Amen. Amen. And so this time, adto ta sa ato ang mga announcement. And for our usual announcement, before that, ato ading victory, atong palakpakan nato ang kaugalingon for the victory na ato ang naangkon last Sunday as we celebrate our church anniversary. Nakadaugan gyud kay sa amuang GC sa always yang manyata to nag-forecast nga 75% ang ulan, but praise the Lord, atong church anniversary grabe ka init, walay lapok, walay taligsik, walay ulan. Grabe good, God is good all the time. No, so ato ang Sunday worship practice every 4:30 sa Sabado. Ang ato ang practice, ang prayer cottage every Wednesday, 6:30, 7 p.m. 7 p.m. day. 7 p.m. every 7 p.m. Today we will have our P-Kids Christmas party. Unyang hapon mag-start at 3 p.m.
no? And the P-Kids Christmas Party and the P-Kids Ministry, dili siya mahitabo kung walay mga gigamit sa Ginoo to do that ministry. And karon we will take this opportunity, or I will take this opportunity para magpasalamat sa tanan nga mga nag-sponsor sa P-Kids, no, sa Duban family nga always nagasupport sa tuang P-Kids every second Sunday until last Sunday sa month. And ang atohang mga sponsors sa Christmas party later, si Kim and Maki Duldulao, Ati Evelyn Duldulao, Kuya Giovanni Asturias, and the Bulanon family. Thank you so much, and sa tanan nga staff sa P-Kids Ministry, na dili mahitabo ang P-Kids Ministry kung wala ang mga staff, wala ang mga sponsors, and wala ang grasya sa Ginoo. Amen. And later mahitabo na tay mga nasa tubangan, as you can see, mao ni ato ang ipanghatag sa ato ang mga P-Kids later. Ang sa mga nilabayng mga bulan, ang ato ang gipabuhat sa ilaha is sports ministry, no? So gipadula nato sila basketball, and so as a gift sa ilaha karong Christmas party, silang tanan na sila jersey na printed by Kuya Jarot. And ang atoang champion nga players, or ang champion nga team, makadawat sila og sapatos tag isa-isa. So 3 ball lang sa tawagan na 3 ball nga game lang man, so 5 sila sa isa ka grupo na 5 ka shoes, and kanang the rest nga atong nakita is ipanghatag sa ilaha and raffles, kanang 3 ka bola, and daghan pa mga food later. Christmas party gyud ang kuan ilahang ma-feel later. And another announcement for the Christmas party next Sunday, December 21. No, ang ang lunch daw is BYOB. And ang exchange gift is 200 pesos sa adults and 100 pesos sa kids. And what to wear? Red and green. So sa isa daw ka family, for example, upat mo sa family na ay mag-green, na ay mag-red. For example, sa couple, ang isa daw mag-green, ang isa mag-red. Ako mag-stripe ko red o green. Char lang. Joke lang. So, mato siya. So, in short, sa isa ka family, kung daghan mo, dapat different na ay mag-green, na apoy mag-red. So, mo na to ang instruction. Siguro, appeal sa game. Siguro lang, wala ta kabalo. And other announcements, na batay visitor. Ay, birthdays, tama, birthdays. Si Kuya William Moore, sa December 1, ano man na? December 1. Si Giovanna, atong beautiful girl, lasa na to. Atong December 8. Si Winona, atong December 10. Ate Giselle, atong 12. Happy birthday, ma'am. Si Ate Abby today. Happy birthday, Ate Abby. Si Kuya Paulo, December 16. Si Kuya Maki, December 16. Sabay. Si Ate Lian, December 18. And Hernie. Si Kuya Hernie, Kuya Ate. Si Ching Ching. Si Ching Ching pala. Hernie pala yung pangalan, Ching, ha? December 22. Wala ko kabalo. Ching Ching, December 22. And si Tina, December 25. So, I request ang tanan nga mag-birthday and nag-birthday na mo to diri sa front. Ay, ato ang anniversary, Mr. and Mrs. Jovan Asturias, December 2. Happy anniversary. And Mr. and Mrs. Gulliver, December 22. Mag-anniversary pa lang sila. And Noel and Lani Duban,
December 28. Happy anniversary. So again, napa ba? Napa? Wala na. So again, I request tanan nga nag-birthday and nag-anniversary mo to ta dire sa atubangan as we sing you a happy birthday song from the Bethel of Praise family. Mr. and Mrs. Juban, Ate Giselle. Kisa pa to nag-birthday si Ching Ching. Si Jubana. Dara si Jubana. Asos na si Ching Ching. Nawala si Ching Ching. Okay, let us sing happy birthday sa ila. Once again has come your birthday. Once again has come is here. What a loving gift from Jesus. He has given your one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given your one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Okay, aghangyan akong congregation. So please stand up and raise your right hand sa ato ang mga nag-birthday karon o humana o umaabot pa nga mga wedding anniversaries. Atong i-bless sila. Daghan pang mga anak na unta ni ato mga mga couple, mga bata pa. Unya kini mga hamtong na hatagan o apo. Daghan pang mga anniversaries moabot sa kinabuhi. Okay? Father in heaven, we come before you. Lord, we recognize you, Lord, that you are the author of life. The gift of life that you have given to each and every member of the body of Bethel of Praise. Father, the birthday celebrant for the month of December, from January 1st up to the last day of December. Doon ay mga maayong mga butang ang mahitabo sa ilang mga kinabuhi. Ihatag Ginoo ang maayong panglawas kanunay. Ihatag ang ilahang mga ginatinguha silang mga kinabuhi. O hatagi og daghang pa mga birthdays mabot silang mga kinabuhi. Father, I pray ikaw Ginoo maga-lead sa every nila nga mga kinabuhi. Samtang sila Ginoo pabilin nga mga lagad madasigon diha sa imong presensya. Lord, kini amo mga kaigsunan dinhi celebrating their wedding anniversaries for the month of December. I pray that you will continue to be with husband and wife, that you will continue ilahang kinabuhi nga harmony tungod kay Jesus is the center of marriage. And Father, I pray ang ilang dili lang panahon sa anniversary but every day sa ilang kinabuhi, Lord, ilang saulogon i-celebrate nila ang imong pagkamaayo sa bana o asawa. Magkadugay, magkatamis gyud ang relasyon sa usag-usa. Daghang salamat Ginoo. Imong gipakamayo ang imuhang mga anak sa Bethel of Praise. Ug hinungdan mo kini among
pagbati karon Ginoo nga kalipay nga dili na mo masukod tungod kay ikaw Ginoo matinud-anon gyud sukad pa kaniadto hangtod karon mga adlaw karon nga mga taknaa including our members nga naa sa gawas na sa Hong Kong, sa Riyadh, o sila Ginoo na tanan na ka-online karon na sa Germany. Lord, I pray ikaw Ginoo maga-bless kini amo pag-ampo pasalamatan in Jesus name. Amen. Daghang salamat mga igsoon. Balik ta sa paglingkod. Okay, karon ato ta sa atoang pag saulog sa announce naman kaganina. So atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay padayon ta nga naga-adto sa atoang mga young people. Dili man to sila ganina. Asa na to sila? Di ba na yung mga batanon nga nangadto diri? O tingali na dito. Padayon na to ang atuang suporta no pinagi sa prayer. So kini lang ako hangyo sa inyo ha. Bisan dili mo makadto diri physically kay lisod man kayo manhi diri kay gabi na La City, sakripisyo gyud kayo mo attend o prayer meeting. Kung nasayod lang mo, inguna na po ang amo ang kwan. But we sacrifice kay kami naman po duha ni Adelpa. So katong naa diri sa duol, encourage na ako mo adto diri kay duol raman ilang balay. So nagapasalamat ko kay sila Jean, sila Maymay, sila Daday, Risi, family. Matinud-anon yung mga nag-a-attend o prayer meeting. So kamo nga di mo makanidinhi, I understand, the Lord understand. Pero join us panahon sa prayer meeting nga kamusan magampo bisan namo sa inyong panimalay, padayon mo nga mag-pray. Kay mao man na sikreto. Kung sa tao pa na siya, sa atong lawas pa na ang bloodline nato, no, ang atong dugo, no, our body composed of body, air, body, sa atong lawas, no, air, dunay hangin, dunay water and blood. Mo na agi sa atong lawas gikan sa ulo pingon sa atong lawas absent. Isa lang mo absent diya hangin, patay ta. Isa lang mo absent diya mahangin man, madugo man, matubig, mahutdan tag tubig patay, mahutdan tag dugo patay, mahutdan tag hangin patay. So present ginan tulo maigsoon. So mo na nga diha sa simbahan, no, kanunay na ko ning gina-encourage sa inyo ha. This is my encouragement na to pray. Kay mo ni atong bloodline, mo ni atong kanang kuan ba nga nagpadayon ta tungod sa inyo ang pagka mainiton di sa pagampo. Kay ngano man, ingon pa sa panultihon, prayer is the key. Siya ang susi, ang prayer. Marag sakyanan ba kung wala kay kuan susi dili no pwede padaganon ng sakyanan, di no mablihan. Ingon na pod ang atong kinabuhi. Padayon ta nga magduol di sa pagampo kay dili man sa tanang panahon. Karon maayo ta, wata kabalo sa unahan, ugma, wata may masayod. Padayon ta mag-pray. Dili lang mag-pray ta kay doon na tayo kinahanglan. Pray ta bisa wala tayo kinahanglan. Amen? Amen ba mo ni ana? So man akong encourage sa inyo ha, sa ato ang tanan, nga we'll continue to pray one another. Kay kitang tanan, mga igsuon man ta, pamilya man ta diya, no, Bethel of Praise, pray one another. Pray ni mo imong katapad, no? Imong silingan, o imong ka-baptist women, baptist men, young people, mga kabataan. O gikan sa pinakagamay nga bata, kisa may pinakagamay diri si Giovanna ba pinakagamay o si Serap? Si Serap ang pinakabata, no? So sa gikan sa pinakabata o hantod sa pinakahamtong, atong i-pray, no, babae lalaki, kitanta na mag-ampuanay kay mao na ang sikreto nga ang iglesia magpabilin nga ligon. Daghan mga simbahan, I tell you, simato ka sa uban mga simbahan, na simbahan pero walay pastor, wad-an mga membro, gamay lang nabilin. So to close us, may I request everyone, please stand up to close our worship this morning. Halang doon ang mga Dios ini nga kabuntagon naga mapasalamaton kami Ginoo tungod sa imong gibuhat tagsa-tagsa. O salamat sa praise and worship. Ikaw Ginoo nalipay sa tanan nga nag-aawit daig. O
ug ikaw Ginoo na sayod sa among mga tagsa-tagsang mga kaugalingon, even though na kami physically nakita, pero I do not know, Lord, unsa among mga feelings, unsa among mga gipambati karon. But right now, dear God, I pray that you will continue to minister each and every one, Lord, that as we go out from this building, we are ministered already. We receive blessing from you. We receive healing from you. We receive everything, Lord, that comes from you. And daghang salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. Ug among pagampo, Lord, that we will continue bisan sa among mga activities karong nga kahaponon. Thank you, God. Even sa among mga members nga wala diri karon, ikaw Ginoo paabilin nga magauban kanila, magaduaw kanila naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay tungod kay dunay nga gipangbati physically, not feeling well, but I pray, Lord, that you will continue to heal their bodies. Padadayon ka Ginoo nga magauban kanila. Also, Lord, I pray sa among mga kabataan, among young people, the kids. Thank you for the parents nga sila Ginoo nag-allow sila mga kabataan mo join sa pagpaminaw, dili pinagi sa relihiyon kundi dili pinagi sa relasyon diha kanimo. Nga ang mga kabataan nakabaton o relasyon diha kanimo Ginoo, pabiling ka Ginoo magalig-on silang pagtuo sa mga bata tanan nga nakadawat na kanimo nga ingon nga ilang personal nga manluluwas silang kinabuhi. Ginoo, kini nga mga kabataan mao kini ang musunod nga mga henerasyon, Lord. I pray that you will continue to minister these children, Lord. Oh God, thank you for all the members, the supporter. Financially, di man namo sila mapanganlan, Lord, but you are the one who knows who are these people, Lord, who faithfully supporting the ministry of the P-Kids. Lord, salamat. Tanan nga mga workers dinhi niya iglesia, Lord, ikaw ang naghatag Ginoo sa ilahang desire to serve, even though wala sila nagadawat og bayad, Lord, but they offer their bodies, Lord, to be living sacrifice. O kini kabahin sa ilang paghalad, silang kaugalingon, ingon nga offering nga na kanimo, Lord, to serve, to minister the needy diri sa iglesia. Lord, continue to bless our worship team. Continue to bless our leader, si Ma'am May, sa pag-lead ani nga worship team, ug sa tanan nga mga members sa worship team. Sila Ginoo pabilin nga lig-on diha sa pagdala sa tanan nga mga instrumento, sila sa pag-prepare ug bisan man Ginoo sa mga IT group nga nasa taas. Ginoo, salamat sa ilang kinabuhi Ginoo. They volunteer themselves, Lord, to be part of the activity, to be part of Bethel of Praise family, Lord. Ampo ko, Lord, nga imong panalanginan ang matag sa Ginoo nga nagahatag sa ilang kaugalingon, personal man, money, resources man, unsa man nga resources nga ilang gihatag, time, treasure, talent, tanan Ginoo ilang gi-offer. Panalangini sila Ginoo. As we dismiss kani nga kabuntagon Ginoo, among tapuson kini among pagsimba, nga ikaw Ginoo mag-bless individually o sa tanan nga mga ministry, Bible study, unya uban pa. Kini tanan among ipangayo o among ipasalamatan pinaagi ni Kristo, among Ginoo personal nga maluluwas. May the grace of God the Father, the love of your Son Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. And give you peace. And give you peace.
bless everyone. Nato palakpakan ang Ginoo. Amen. Okay, alaman no hasan na imong katapad.